militant representative Franz Castro. Ayon sa Solon, nasayang lang daw ang 2 taon sa pwesto ni Duterte. Hindi naman daw nasolusyonan ng krisis sa edukasyon. Well, at least she gets confidential funds. Oh, by the way, mga ka-nerds, pangalawa tayo sa buong mundo sa nakaraang Creative Thinking Report na kinandak ng Program International Student Assessment. Yes, ang mga estudyanteng Pinoy pumapangalawa sa buong mundo. Yes. Pumapangalawa sa pinakakulela. Yes. So talagang may crisis sa ating education system. At ni katiting, hindi raw yan na-resolve ni Vice Presidente. In fact, babalik tayo sa dating curriculum. That's right. Dati naging international standard na tayo from K to 12. So, but now, pabalik. Kumusta kayo dyan mga nerds? Magandang gabi po sa inyong lahat. So, hindi ko maintindihan kahit nasugatan na itong ating mga Philippine Navies dahil sa latest na pambubuli ng China nga. Ito naman ang reaksyon ng Presidente at Malacanang tungkol dyan. At syempre, ito naman ang reaksyon ng Vice Presidente Sara Duterte tungkol dyan. No comment. Actually, kung noon hindi siya nagre-react tungkol dyan, malalaman natin ngayon kung ngayon nag-resign na siya sa administration's cabinet, magre-react na ba siya sa mga sitwasyon? Ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bakit ka bumitaw kung may malasakit ka pala? Sa wakas, ay nag-resign na rin. Sana ay noon pa niyo ito ginawa. Yan naman ang banat ni militant representative Franz Castro. Ayon sa Solon, nasayang lang daw ang 2 taon sa pwesto ni Duterte. Hindi naman daw nasolusyonan ng krisis sa edukasyon. Well, at least she gets confidential funds na matagal na kailangan ng department. Oh wait, saan nga ba nagamit ko? Oh, by the way, mga ka-nerds, pangalawa tayo sa buong mundo sa nakaraang Creative Thinking Report na kinandak ng Program International Student Assessment. Yes, ang mga estudyanteng Pinoy pumapangalawa sa buong mundo. Yes. Pumapangalawa sa pinakakulela. Yes. So talagang may crisis sa ating education system. At ni katiting, hindi raw yan na-resolve ni Vice Presidente. In fact, babalik tayo sa dating curriculum. That's right. Dati naging international standard na tayo from K to 12. So, but now, pabulutot ulit tayo. Kung dati nagkaroon na tayo ng progress, ngayon step backward ulit tayo. Amazing achievement. So, yan ang inaalala ng mga maiiwan ni Vice Presidente sa department. At syempre, mukhang pati mga informer na yan na sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ay alala kung makakatanggap pa ba sila mula sa kanyang 125 million confidential fund. So yun nga, umaasa naman itong militanteng representative na si Franz Castro nga na maabols na din ng NTF-ELCAC na binitawad din ng Presidente. Ayon sa kanya, red tagging lang naman daw ginagawa nitong agency ni Duterte. So coming from a militant activist na si Frasco, that's not surprising at all. Reaction naman ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque. The line has been drawn onwards transparency, accountability. Wait, tinutukoy ba niyang kung gaano ka-transparent si Vice President sa audit and accounting ng confidential funds? Interesting. Yan ang reaction ng taong bayan sa mga katagang binanggit ni Roque tungkol kay Duterte. Oh, and by the way, sasampahan na raw ng patong-patong na kaso itong suspendidong Bamban Mayor na si Alice. Di ko po alam, Your Honor, go.